Magandang umaga sa ating mga ka-farmers dyan. This morning, gusto ko lang i-update sa inyo ang resulta sa ginawa natin na spray mga ka-farmers. So nakita nyo, ang daming puti talaga sa mais. Parang uod yan mga ka-farmers. Dahil po na-spray natin gapon, mga boss yan. Kita nyo? Yan po ang hindi natin mamamalayan once na nagtanim po tayo ng mais mga ka-farmers, at yan po ang magsisira sa ating mga tanim po na mais mga ka-farmers. At yan, may pati yung ito, patay na rin mga ka-farmers. So yan po ang advantage sa nag-spray tayo ng biotonic mga ka-farmers. Ito po ang ginagamit ko ito. So yan, napapansin nyo, ang dami talaga, lumabas talaga yan. Gahapon nag-spray ako ng biotonic at saka Bio-Optimax. So yun, patay na yung mga ka-farmers. So yung mga puti na yan, yan po ang dahilan o sanhi sa pagkakasira sa ating mga tanim na mais mga ka-farmers. So napapansin nyo, ang taba talaga yan. So ang ginamit na natin ito ay spray. So nakaraang video natin, wala talaga to. Pero ngayon, ganito na po ang sistema sa ating mga tanim nito na mais mga ka-farmers. Kahit na paano mga ka-farmers, nakakatulong rin tayo sa mga baguhan dyan na gusto matuto or pamamaraan sa pagkatanim po ng mais. Alam natin may mga expert tayo dyan. So shout out na lang po sa inyo. So ang ginawa ko talaga dito sa mais ko mga ka-farmers, nag-spray talaga ako ng biotonic at saka Bio-Optimax. Ito po ang ginagamit natin para makatipid tayo. So lahat dito mga ka-farmers, isang tangke lang to. Ang timpla ko sa biotonic at saka Bio-Optimax ay 10 in lang. Napakasulit talaga kaysa gumamit tayo po ng abono. So di ba? Napakasulit yan mga ka-farmers. Bio-Optimax at saka Bio-Tonic lang ang pwedeng i-spray natin ito. Yan po ay foliar, fertilizer, at saka yung pang ng insekto mga ka-farmers. So kahit sa paano, nagmamagaling tayo dito. Papara-paraan lang yung mga ka-farmers. So nakita nyo naman yung sitwasyon sa ating mga mais dito ay okay naman. At yun, yung tawag ito mga farmers ay napakasigat talaga, kumbaga confidence siya sa ating mga pamamaraan. So yun, ang mga insektong iba na pwede mapuksa sa Bio-Optimax ay hit na talaga. So yun, dalawang yan mga farmers. May tatlo pa mga farmers. So tatlong puso ito mga farmers, diba? Isa mga farmers. So isa, dalawa, tatlo. Ayan, kita nyo, diba? So yun po, yan po ang napakagandang resulta sa Bio-Optimax at Bio-Tonic. So yun, nakakatipid tayo sa pagbulo dito. At yun, pili pa mapuksa yung mga sanhi sa ng ating mga mais mga farmers. So yan, para-paraan lang yan sa pag-diskarte kung paano masolusyonan yung mga tanim natin. So dito na area, ito sa mga farmers ay nahingi ko ng yellow corn or binhi. Medyo naipit lang mga farmers, kaya yun medyo na yung sitwasyon dyan. So pagdating sa dulo mga farmers ay hybrid din yan. So ang kagandahan po sa hybrid mga ka-farmers, kahit pa paano ay mag-spray lang po tayo ng Roundup. Ganito na po ang sistema, walang damo. Dahil po mamatay lang yan sa Roundup, so wala na yung problema dyan. So ang ginagamit natin ito ay mano-mano lang, wala tayong kalabaw o daro. Pagdating naman po sa saging mga farmers dito sa area na to, noong nakarating video mga farmers, bago tayo before pa, wala pa tayo nag-spray po ng Roundup. Sa mga farmers, ang saging natin ay
kaya talaga. So ngayon, nakikita nyo mga farmers ay dandan siyang nakaka-recover. So yun po ang pinakagandang paraan talaga, yung Roundup talaga. Pinaka-the best yan. Yun po ang gawain natin ng paraan para i-share sa inyo sa ating mga baguhan dyan na ka-farmers. So yan, napapansin nyo mga farmers, yung bunga talaga ng una ay ganito. Kasi po ay hindi natin ito naasikaso sa pag-alaga. Ito po ang unang bunga sa ating mga saging. Ito na area mga ka-farmers. Doon sa dulo ay okay naman. Doon sa ating mga maisan okay naman. Kasi doon sa ating mga tinataniman po ng talong. Pero dito ay wala yan. So ito mga ka-farmers, yung maliit na to ay asahan natin na tumaba na ito mga ka-farmers. Kasi po wala na pong damo sa paikot niya, sa puno niya mga ka-farmers. Yan po ang advantage sa nag-spray po ng Roundup. Yan po ang i-recommend ko sa inyo na pwede nyong gawin. At ang timpla sa ating mga kagamitan mga farmers katulad sa Roundup ay kalahating lata, okay na po sa isang tangke na sprayer. Sana po sa video na to ay malaking tulong to sa mga baguhan na kagaya ko. Kasi po mahirap talaga mga farmers na umaasa lang tayo, hanggang tingin lang tayo dyan. Tapos yun, pag may mga problema, lalo po sa pag kamigay po ng ayuda, ay yun, advance, active. Tapos pag hindi mabigyan mga farmers, magreklamo agad din sa kawayan to. Yan po ang hirap sa ating mga kababayan. Tapos yun, ang tawag dyan sa mga taong ganyan ay tamad. Pinatsaga lang. Tapos yun, napapansin nyo mga farmers, ito ay yung sahan niya mga farmers ay okay. Tapos yung ito ang unang bunga. Kasi po dating mga farmers hindi ito na asikaso ni Jones TV. Kaya yun po ang nangyari sa ating mga saging dito. Pero katulad niya mga farmers, okay naman. Yun. Tapos yun, pagdating sa panahon mga farmers, yung mga pagod nyo ay okay na.